Hello, good morning everyone. Ang ating video for today ay tingnan natin kung ano yung paano yung pag-process ng kopra, paano siya ginagawa. Yan guys, papakita ko sa inyo. Yan guys, yung paggawa ng kopra, ganito lang guys yan. Binibak nila yung isang puno o isang buo guys. Yan ang yan ang pagtanggal ng laman. Okay, mahirap pala guys ang magkano isa? Isang ganito? Piso isa? Yan guys, piso ang isa. Yan kasama ng kasama na ang tawag diyan, lugit. Yan guys, lugit ang tawag nila diri sa sa tudila. Kasi pag hindi mo sa tanggalin guys, mahirap sa hindi siya natutuyo. Natutuyo ba siya? Hindi raw siya natutuyo. Yan guys, matutuyo din pero matagal. Oh. Yan si si Sir, siya yung taga siya ang taga lugit. Yung apat naman ay taga akyat sa puno ng nyug. Yan guys, mahirap din pala ito gagawin niyo pagkukupra. Yan guys, so yan ang laman niya. Tapos ito guys yung yan, pag bibiakin mo yan guys, yan ang nangyari. Yan, ito ba ay nakakain to Yan guys, ay alam mo ba to guys? Yan, ito yung ang tawag dito, buwa. Yung sa Cebuano, buwa. Subukan natin kakain. Yan, malinis naman to siya guys kasi nasa ilalim sarap guys, parang kopra din parang kopra kasi ito guys, pag ito yung itatanim mo, maging nyug din. Oh, 'di ba? Sarap. Ganito lang pala ang pag guys, pag process ng buko, pag lugit. Yan. At ano pangalan mo, sir? Nico. Yan, shout out sa sa mga tudila. Guys. Yan guys. Dito yung ginagawa namin araw-araw. Yan guys, araw-araw pala ang ginagawa nila ito. Ganito lagi, nag-aakyat ng puno. Magkano isang puno? 20 pesos. 20. Ang isang puno guys, yung nyug, isang ganyan, mataas man o mababa siya guys, ganun din ang presyo, 20. Kasama na siyang linis, paglilinis dun sa taas. Kailangan linisan guys para sa sunod hindi na sila mahirapan, kasi sila pa rin ang sila pa rin ang mag-aakyat sa susunod na magkukupra. Yun guys, sarap ng yung buwa na tinatawag nila.
Sarap. Isang puno sa 140 ba? Sa 100 mayroon kayong 2,000. Sa 100 sa 40 mayroon kayong ano magkano ba yan sa karkyo? Kung ano guys, 140 na puno sa tag 20 nasa ano din guys, 2,000, nasa 2,900 yun guys ang ano. Tapos ang sa 140 na puno, kung ilan ba yung ilan ba yung tawag nito, ilang piraso sa isang puno, kikwentahin guys, kasi sila yung gaganyan piso isa. So kung sa 140 guys na puno, kung nasa 1,000, for example 1,000 na piraso, di 1,000 din yung 1,000 din yung kikitain nila. So plus 2,000, di almost nasa 3,000 mahigit. I-divide mo naman sa guys, sa 5. So malit lang kung tutuusin. Hindi siya guys, tama lang siya para sa pamilya, para pangbili ng bigas o ulam, pang paaral sa anak. Kasi guys, kung hindi mo to siya gagawin everyday, so wala makakain yung mga pamilya natin. So talaga yun ang ginagawa nila everyday guys, para mayroon silang kita. Kahit mahirap man sa pag-aakyat ng puno, kayanin na lang guys para sa pamilya. Diba guys? Siyempre no choice na tayo dyan kasi wala, nandito na tayo sa nasa isang area tayo guys na ang nakapaligid sa atin puro nyug. Kasi ang product dito guys sa kamotis, nyug lang at saka saging lang talaga guys, at saka pangisda. Yan, pag malakas naman ang hangin, hindi naman pwede magpalaot ka dahil malakas ang hangin, malakas ang alon. So may guys na bagong optional na pwede mo sang gagawin, yung pagsasaka talaga. Yan guys. Nakailang piraso ka na ka, sir? Kung matapos to, mga 24. 24. So 24 24 pesos din yan guys. Ang hirap pala gagawin ng buhay ng tao You see you guys. Maraming salamat.